Hi guys! Good morning! Hello! Ready na kami. Lalabas na naman kami. Tayo ay magpupunta na naman sa isang grocery dito sa Washington. So, samahan nyo kami. Today is July 27. Yay! Nakakapag-vlog ulit kami kasi kasama ko na naman ang hubby ko. See you later! Hi again! So, nandito na kami sa kotse. Pupunta na kami sa May Edmonds sa TNT na supermarket. Hindi siya gawa ng mga TNT pero yun yung pangalan niya, T&T, not TNT, T&T. So nirecommend to ng isang kawork ni Leo. Masarap daw yung dim sum, tama ba? Hindi ko alam, masarap daw pagkain. Masarap daw yung food. So doon na kami magla-lunch and bibili tayo ng pang sinigang. So, isa na namang Instapot recipe ng sinigang. So, we're gonna use the ribs na binili natin nung huli. Baby, there's a person. So, naka-wide lens tayo ngayon para kita niya si baby, hindi lang ako. Kasi pag ako lang, siya ba, parang Nakikita yung tiyan ko eh. vlog ko lang to. Ngayon, vlog namin to. So, today is a Monday, kaya sana wala masyadong traffic. And on the way there, mga around 21 minutes. Maraming traffic kasi Monday. Sana nga walang traffic. Oh, yun nga. Alam mo, kinukorek niya ako. Di niya din naman alam yung sasabihin niya. So, tayo ay pupunta ng Edmonds or Redmond. Alam mo, actually, magkaka-sound alike yung mga place dito. Redmond, Edmonds, ano pa ba? Basta yun. Punta na lang Sigmund. tayo. Ano pa ba? Update. Ilang araw na lang na duty niya. Mag-work from home na siya. Yes. Inaantay ko na din na mag-work from home siya para may katulong din ako sa bahay na mag-maintain. Gusto ko lang tong itanongin sa inyo kasi nag-iisip kami kung lilipat ba kami ng apartment or magbibili ng bahay namin dito, which is very a long shot kasi nga mahal yung down payment, mahal yung monthly, mahirap mag-maintain. So parang out of the picture talaga na magbahay kami dito. Hindi dahil sa hindi namin kakayanin, pero kasi sa totoo lang, in a couple of years, ilang taon na kami noon, pag natapos namin yung mortgage, mga, na tayo noon, 60 years old, tama ba? 65. Especially me, 65 na, kasi usually ang mortgage dito, either 15 years or 30 years. Pag 15 years naman, kahit dalawa kami, sobrang bigat nun. Halos papatak din ng 6,000. Actually, yung isang kawork ka ni Leo, nagrarant sa kanya na nakabili sila ng bahay for 600k around Marysville. So, lahat ng ng sahod na pupunta sa sa kanilang mortgage. Tapos, aside from that, ang mahirap pa na low census. Yung low census, pag mababa yung mga patients, mababa yung ratio ng patients, pinapauwi yung nurse. Or the worst pa na pwedeng mangyari is pwede silang pauwiin. Tama ba, babe? Pauwiin, i-close yung unit. Tama ba? Kaya ang hirap talaga ng buhay dito sa US. Very unpredictable. So, yung mga taong nagro-romanticize ng buhay dito sa US, hindi talaga. Promise, ang daming fear. Lalo na pag kumuha ka ng bahay. Paano kung, yun nga, mawalan ka ng trabaho or pauwiin ka yung araw na yun. Kung wala kang PTO, di bayad yung mo nun. Hindi bayad yung araw mo nun. So, sayang talaga. So, yung mga nakalaan mo na budget para sa bahay, mababawasan talaga. Tama ba, babe? Tama. Tapos, pag naglipat naman kami ng apartment,
tataas naman yung cost of living namin. Kasi mahal na area na talaga tong Washington actually. Dalawa lang naman kami. So, we live in a studio, open studio apartment. So, para siyang 1 bedroom. So, a step higher siya ng studio na parang may converted na 1 bedroom siya. Pero hindi talaga siya 1 bedroom kasi yung bedroom namin ngayon walang window. Pero enough na yung space sa amin. Just pero ngayon kasi na summer, ang init talaga. Kailangan talaga ng window, kulob talaga. So we're looking into moving to another apartment. Yung current apartment namin is a luxury apartment. Pero ang pinagkaiba lang, parang konti lang sa mga regular apartment, parang naka elevator, the amenities. Pero kung titignan mo din yung ibang mga amenities ng ibang apartments, parang same lang din. So hindi ko sure kung bakit tinawag na luxury apartment siya. So yun nga, yung nagtumitingin kami ng apartment, and then I saw this YouTube video kahapon na dapat ang allocation lang for a mortgage or renting is dapat 28% lang ng salary mo. So nag-compute kami, yung current situation namin nasa around 30 to 35% yung allocation ng sahod to the rent, utilities. Kasi dito we pay water, gas, electric, and internet. So yung ibang apartment walang gas. So kami, we pay gas dahil nga sa mga hot water, dishwasher, washing machine, yun yung ginagamit yung gas na yun. Anyways, mababa lang naman yun, ilang dollars lang yun. Pero kasi, syempre, diba, it adds up dun sa budget. Anyways, yun yung iniisip namin kung lilipat ba talaga kami. Kasi nga, mataas na nga ngayon yung ano namin, rent namin ngayon. Kung mag-1 bedroom kami or 2 bedroom, parang disproportionate na siya sa maging sahod namin, lalo na dun sa computation na dapat 28%. Sobrang mahal kasi talaga dito sa Washington. So wala ka namang magagawa, either we stay sa place na kung saan kami nakatira ngayon, or lumipat kami sa mas lower end na apartment just to get the space. And ang hirap kasi hindi mo rin alam yung security. Like kahapon doon sa Taste of Seattle, sa may Space Needle, merong Bite of Seattle, Taste of Seattle, Bite of Seattle, parang same. Anyways, nagkaroon ng massive shooting. May 2 namatay, tapos 6 na sugatan. Grabe talaga. Di mo talaga mawari. 3 yung namatay. Anyways, ang hirap, diba? So, yung number 1 priority talaga namin is safety talaga. Lalo na sa Everett dati, ang kwento ni Baby, merong isang mamamatay na tao na tina-target mga Asian families. Siguro yun yung kasagsagan ng Asian hate. So, ang hirap kasi yung current apartment namin is secured talaga, secured access talaga. Yung ibang apartments na tinitignan namin is open yun. Open yung access. So, ito yung apartment, merong mga hagdan papunta sa apartment mo. So, easy access para sa mga gagawa ng masama para sa ganun. So, parang yun yung mga things na kino-consider namin kung lilipat man kami ng lower end na apartment. Kasi nga, luxury apartment, diba? So, pag may noise complaint, tatawag ka lang, may number, may security na nagbabantay talaga. So, yun yung kinaganda ng current apartment namin. Kung mag-i-stay man kami sa apartment na yun, lilipat lang ng ibang unit. Ang problema din talaga yung disproportionate ng 28%. Tataas siya ng around 300, 400 yung magiging monthly namin. And kung tututalin mo yung yung space ng square footage, hindi din siya ganun kalaki. Lalo na sa dami namin gamit. Parang hindi din siya
siya worth it. So, talaga naninimbang kami. So, kayo guys, ano ba tingin nyo? Lilipat ba? Ano ba, pag nagko-compute ba kayo ng rent or mortgage, paano nyo siya hinahandle? Alam nyo, gusto namin Mag-after ka daw muna. gusto namin Paano nila malalaman kung sakto ba sa ating dalawa yan? actually sa current setup namin na ano ay okay siya kaso dahil nga magwo-work from home si baby and usually dahil sa HIPAA rules kailangan niya ng dedicated space kaya kami nakapag-isip ng kailangan meron dedicated workspace si baby lalo na nga HIPAA yung HIPAA na yun yung parang batas ba siya? Matatawag bang batas? Privacy. Basta batas siya na para pinoprotect yung mga details personal details ng mga patients, doctors, healthcare professionals. So, yun yung nagpro-protect sa privacy talaga. So, kailangan namin talaga ng dedicated workspace. Pero meron naman akong workaround doon. Pero it will limit talaga yung space namin ngayon. Lalo na work from home siya. Maganda na work from home siya, pero may cons din ng work from home siya. Kasi nga, yung current setup namin sa bahay, hindi siya meant na meron kang dedicated workspace. Yun ang totoo. So, tayo ay magde-decide talaga kung paano natin isi-set up yung office niya. Office! Akala mo may extra bedroom. At aayusin natin yung desk niya, dumating na yung yung monitor, laptop, ang laki ng laptop, ganun, laptop. Monitor, laptop, and other peripherals. Sobrang, kakain talaga ng space kasi nga dalawang monitor, isang malaking laptop, may docking system, keyboard, mouse, and camera, and headset. So talagang, yung current desk namin, pwede naman doon, lalagyan na lang namin siguro ng divider para ma-protect yung HIPAA rules na yon. Kasi dati naging din ako ano ba tawag sa work ko? Nurse reviewer. So, kailangan talaga ng privacy. Kaya, buti na lang sa Pinas, meron ako sariling room, nakaka-work ako ng tahimik. Kasi, usually, may mga, monitoring, camera, movement. So, dapat walang tao na iba doon. Bawal namin pakita kasi rule yun dito, pero may nahuli ko. Normal kasi yun dito, maraming nag-i-speeding. Compare mo sa ibang state na mga small state. Hindi ko din masabing small state, pero mas tumusunod. Dito kasi parang ang daming pasaway. Pag walang monitoring, lalo na nung 4th of July, parang ang daming nag-i-speeding. Wala naman tao, hindi naman kailangan magmadali. Wala namang traffic. Anyways, yun yung mga update namin this couple of days. See you later sa grocery. Sobrang madaldal ang ate nyo girl at tahimik ang ating asawa. Nice combination. So, see you later. There you go. Konti. Hala, cute na strawberry. Fruity. Okay. I still don't sometimes I'll get into discussions, but I don't recall. Panda. We just go over it, talk about it, and get it. Yang chow. Tsaka chow mein. Yun yung katabi, konti. Pero damihan mo yan. Diba? So patingin, okay na ba yan? Tingin mo. Konti niyan. Yan. Lagi pa. Okay na yan. Pwede naman iuwi. Tapos konting chow mein. Ikaw, okay na yan konting chow mein. So, ito yung nakuha namin na food. So, we have half of chow mein, tapos may yang chow din. We have hot and sour soup,
We have siomai, 4 pieces, and chicken feet. Siomai, chicken feet, hot and sour soup, chow mein, and anong tawag dito? Fried rice. Magkano na bayaran mo? The total of our food is around 42 with the drinks. Ito yung drinks namin. Ito yung grape at saka ano to? Lemon soda na Coke na peach. I think it's peach. Anyways, kain tayo. Hindi pala kasi daw. Ano to? Ito din yung daw. Uy, mangosteen. Kumakain ka nito? Mahal? Oh. Talong, kiwangki. Sitaw. Wala, ngayon lang ako nakakita ng sitaw. Meron sa Asian Family Market sa Seattle. So, Seattle pa. Ayun na. Regular size Pero mas ano, regular size ka lang. Torta tayo. sige, gusto ko yan. Wait. Bastos mo. Hindi ko alam. Ito. Ay, hindi. Dalawa. Oh, pwede na yan. Hindi. Mukhang Ninja Turtle. Ano yan? Arit din ba? Piggy bun. You're my piggy bun. Ito, takoyaki. Kung gusto mo, pre-cook na siya. Gusto mo? Pwede naman, try natin. Pre-cook ka. Ano bang sausawa nito? Japanese may yung alam na halala ko dun. Just hit and Kasi naghihirap daw kami. Pero ayaw niya lang talaga akong pag-gastos. Ubo ka. Kaya nga tayo para pag inuubo ka. Lagi kang inuubo eh. Trip ako. Tiger bomb. Sige, kailangan natin ito. Kasi lagi na lang masakit yung bumbunan. ito yung pinapainom ko sa Japan, yung parang sachet na para sa soup. Pero hindi din ganun ka-effective eh. Sayo mas gusto mo itinda sa ano? Ganda yan, may paypakwa tayo kasi pag may ubo tayong dalawa. Actually, it's just honey. Oo nga, may honey citron naman din oh. Pero iba pa din yan. Okay, tapos na tayo dun sa grocery. Ang honest review ko dun, okay dun yung mga food na ready to eat. Yung kinain namin yung siomai, yung yang chow, yung chow mein, at saka yung chicken feet, sobrang sarap. Babalikan. Pero for the grocery itself, tsaka yung ano pa ba, yung price, yung service, hindi ko siya marirecommend. Nakakita pa kami ipis, kaya parang nagdalawang isip kami na magbili ng talong doon. Anyways, bumili pa rin naman kami ng sitaw at saka ng ong choy. Yun yung tawag doon. Yung parang kangkong nila para sa sinigang. So magsisinigang tayo na may sitaw at saka ano lang, ong choy. Yun lang. So punta naman tayo ngayon sa Cheaper by the Day. Ano nga ba yung Cheaper by the Day, babe?
Bin store. Teka lang. Sige lang. Mga return na mga Amazon, mga ganun. So, ano siya, pallet store. Yung mga bin store, pallet store, ang tawag doon. Di ba, kunyari, dito kasi sa US, madaling mag-return ng mga product. Kunyari, ayaw mo, you have 30 days para ay balik yon kung saan mo binili. So, imbis na ibalik nila sa shelf for other people to buy it, ang ginagawa nila, nililiquidate nila yun, binebenta ng cheaper sa mga consolidation store, yung mga bin siya, yung mga pallet, so malalaking mga boxes na random yung laman, tapos bibilin nyo ng mga liquidation store, tapos ibebenta ng cheap. So kunyari ngayon Monday $8, Tuesday $7, so each day nag-iiba yung presyo. Pero ang pangit na pag $1 na yung isang gamit doon, usually napagpilian na. So hindi ko din ma-recommend na yun sa $1 unless makakita ka talaga ng napaka good buy. Ikaw baby, Huh? ikaw Hindi. Dinaretso ko na kasi ayaw mo na ni Goya eh. So dapat eh. So, yun, pumunta kami sa isang liquidation store. Ang tawag is Cheaper by the Day. So, nakita lang namin siya sa Como TV. Yun yung news channel dito sa Seattle. So, Red light, camera ahead. check na natin siya. Bye-bye! See you later! So, ano lang, magre-rent lang talaga ako kasi nadaanan namin yung Trader Joe's. Bakit nga ba tinatangkilik ng mga tao yung Trader Joe's bag? Bukod sa wala naman tayong Trader Joe's sa Pinas at SM, dapat nag-SM tot ka na lang. Bakit kailangan bumili ng Trader Joe's bag? Actually, syempre to each their own, pero nagtataka lang ako ano yung hype doon. Hindi lang sa Pilipinas, sabi ni Baby. Sabi niya pati sa Japan. Bakit nga ba? Ano ba meron sa Japan? Wala din naman Trader Joe's sa Japan. Bitter kasi tayo kasi hindi tayo nakabili. Hindi. Hindi, yun, explain mo. Hindi. Sabi nga kasi nila, yung pati nga sa Japan din daw. Kaya nga daw siya nagiging kasi Hype. nagiging symbol of Symbol parang of. na may kaya, may pera, gano'n. Kasi nga, wala naman sa Japan na Trader Joe's. So, parang sila nakakakuha ng gano'n. Diba? Siyempre, may connection sa US, mga gano'n. So, May hindi ba nakakapunta dapat sa US. Hindi mismo yung product. kasi babe, doon ng kalat ang LV, Prada, all the Sa designer kanila kasi bags. pwede naman. Exactly. So, parang paano mo masabi na symbol of siya? Symbol of kasi nga wala nga Trader Joe's doon. So, saan sila makakakuha, no? Ibig sabihin, may kaya sila na makapunta ng US. Tama ba? O, sige, ako mabimili na lang ako. Di, syempre ang bibiling ko na lang na bag yung LV kaysa sa Trader Joe's bag. Ewan ko. Anyways, hindi naman sa bitter or what. Hindi Lang, bitter tayo nagtataka kasi lang hindi tayo talaga. nakabili. Hindi nagtataka lang talaga ako. Bakit hino-hoard? Bakit Kino-hoard siya kasi nga binibenta doon. sobrang sold out. Wala lang, sobrang nagtataka lang. Alam mo, to each their own. Pero, just wanna know what love is. Hindi, joke lang. Just wanna know bakit siya ay hype na hype. Sa totoo lang kasi tinitignan ko yung quality niya, hindi din naman ganun ka bongga. Pero to each their own. Yan lang naman masasabi ko. Hindi nga Nagrant kasi, lang ako kasi mismo nga hindi kami nakabili. Yung mismo. Bitter lang pala eh. No? Wag niyong i-hoard. Yun lang ang masasabi ko. Wag niyong i-hoard. Okay na yung meron Yung kayo. i-hoard kasi magbebenta din kami. Anyways, Ang hirap. nandito na tayo sa Bean Store. Price board. Ito yung sinasabi namin na bagsakan niya talaga is Friday. So, $12. Tapos, Saturday 10, Sunday 8, Monday $5, Tuesday $3, Wednesday $1.97. So, today is Monday $5 yung nasa pallet store. Ayun yung mga nagpagsulian. Ito free oh. Oo nga, no? Hindi rin napagsulian. Yung mga Amazon return store. Pero ito free. May mga printer na sira kung kaya mo siyang ayusin. Ito ba? Kung saan yun, natanso na yun. Bibi. Ito DeLonghi. Oh. DeLonghi.
Nespresso. Alam mo, mura dito Nespresso. Pero ang mahal kasi ng pads niya. Madaya kasi dapat $5 lang din yan. Ito oh. Ito. Ano yan? Mga Breville. Mura. Ito. 55 lang yung Ninja na air fryer. Mga mahal yan eh. Liquidation sir ng Walmart. Kaya wag kayong magsusoli. Pero syempre ano, partida sa amin yan. Pag nagsoli. May bibili namin dito. So pag nasira yung oven. Robin, saan? Alam mo naman may oven. Alam mo, yung oven mo dun, malaki-laki. Pero ito yung Instapot na ano, 75. Yung air fryer na oven. Air fryer oven. Galing! Gala ka Babi na babi kasi ng iba. Coffee tea. Mas maganda yung nakita natin sa ano, $300. Brand niya na automatic. Ang mahal ng Alam mo, overpriced talaga sila dito, no? Para sa liquidation. Huwag ka magsabi. Ano yun? Alam nila yung word yun. Ay, sorry. Sobrang mahal. Ito yung kahapon nakita natin. Ano to? 200. Magkano na lang to? 200 pa eh. Magkano na lang? Anyways, nakita natin to kahapon. 200. Ayoko ng ganito. Shwin, how much? Ito, pag binili mo to, $5 na lang. Do you think it's worth na $5? Dapat magtagalog lang tayo. Wow. So, to, puro $10 na lang siya. So, yung ano, printer doon, $10 na lang. Di ba naghahanap tayo ng huli na? Oo nga, yung printer. $10 na lang. Kaya wall of wow. So, mga lahat dito, $10 na lang. Imbis ng 200. Bilang mo nga lang ng ink. Oo, mahal-mahal ng ink dito. Oh, Sorry. Ito, $10. Ano. Pag hindi nila sinunod yan, pwede mo kailangan. sumbong sa... Sumbong kay Tulpo. Ito 19 cents lang. Pati yung soda. Which is... yung lugar na to, hindi talaga pwede magtagal kasi ano dito, sketchy. Ikaw ba share ka? Hindi naman. Sinisiraan mo. Nakita mo yung lasing sa lawas? Meron ba? Oo, please. Kaya hindi tayo pwede magtagal dito. Pag gusto mo ng ano, libro, gusto mo ng abs, hindi ka nang makakala. Ay, ito nga pala. May mga ano, blind box dito. 59. Gusto mo sumugal, diba? Kaysa sa labubo. Ito, $59. At least dito may magagamit ka pa. Minsan may laptop dyan, tablet. Gusto mo bang sumugal ngayon? Kitchen essentials. 49. Worth niya is 125. So 50% po. Halos 50. 40? Okay, let's go. Sabi ni Kuya, Ito yung area. ginamit niyo lang ako sa content dyan. Hindi mo kayo doon bumili. Hindi, tignan mo tong area. Kanina may naglalakad dyan na ano, nalasing. Kaya, ang hirap pumunta dito ng gabi. Guys, huwag kayo pupunta dito pag gabi. Kahit ito yung Linwood area na nakakatakot.
Linwood ba to? O ano siya, border ng Redmond at saka ng Hindi, Linwood. Edmonds. Anyways, ayun o, ano na yan, Linwood na yan. Sketchy area talaga dito. Dito yung mga nagsasaksakan na. Alam mo, basher ka. Parang di mo naman na-research yun eh. Review natin yung cheaper by the day 2.0. Actually, walang pinagkaiba sa 1.0. Hindi talaga siya maganda. Tayo mo punta. Sayang lang, sayang. Oo, pumunta na kami dati. Hindi talaga good yung deal. Pero yung coffee machine mura. Kaso, abuse. Parang mas maganda pa yung nasa Goodwill. Grabe. Dito, abuse na abuse. Tapos, kadiri. Parang, hindi siya worth it. Hindi katulad yung sa Goodwill na nabili namin. Actually, fun fact, yung Instapot namin, nabili namin sa Goodwill ng $20. Sabi ko, nanginginig pa ako nang nakita ko yun kasi good condition. Kailangan lang palitan ng ibang mga parts. Pero mura lang yun ang pinalit ko na parts doon para mga OEM na mga tig pa $5, $3, ganun lang. Anyways, mura pa rin kasi magkano ang Instapot na 6 quart. Sige, research nyo na lang. Mas mahal siya pag brand yung mga 99. So, naka-jackpot talaga kami doon, $20. Tapos, yung upgrade namin, parang wala pang $10 yung lahat ng upgrades namin doon. Kaya, wag nyo take for granted yung mga stuff sa Goodwill. Dito sa Cheaper by the Day 2.0, wag na kayo pumunta. Hindi talaga. Alam mo, wag natin. Teenager pa naman sa TV, lagod ka, bilis mo na. Pero wag nyo nang puntahan. Hindi siya worth the time. Hindi worth it yung mga tinda. Sorry. Just want to be honest sa mga viewers natin. Saan mo kung nasan ka? Baka di naman nila alam kung nasan ka. Nasaan ba ako? Nasa Seattle area? Hindi, joke lang. Nasa Washington State. Ano pa ba sasabihin ko? Basta, pag sinearch nyo yung Cheaper by the Day, nag-iisa lang siya. wag nyo nang puntahan. Punta na lang daw kayo sa Oklahoma. Kasi yung friend niya, nakabili ng AirPods for $10. Tapos Hindi mo $10? Nakalimutan ko nung magkano. napalitan niya pa ng brand new sa mismong Apple. So, good deal talaga yun. Dito wala talaga parang used and abuse. Kahit na liquidation store siya, used and abuse. Hindi ko nga alam paano pumasa sa pag-return sa mga store yun eh. Sa Walmart, Costco, at saka Nordstrom, Target. Pero, hindi talaga maganda. Sorry. I just want to be transparent sa inyo. Lalo na, baka yung credibility ko. Yeah, ba mayroong credibility? Hindi talaga siya, hindi talaga worth. Saan na tayo pupunta? Bike? So, maghahanap naman kami ngayon ng bike. So, see you later. Mag-charge lang ako. Tapos, see you later sa bike store. Okay? Hindi ko alam kung sa Walmart or somewhere. Basta magba-bike journey kami. So, samahan nyo kami. Hindi ko alam kung paano kayang mamamount. Pero, we will try. Alright, see you later. Sabi ng asawa ko, umiyak daw muna ako sa vlog. Ito ba? Nakarecord niya? Sumagit yung tiyan ko. Habang nasa Walmart kami. Okay, so galing kami ng Walmart. Bumili ng a little grocery. Ayun na naman, grocery na naman. Oh my gosh. Grocery. So, bumili na kami ng pandagdag sa ulam namin this off. Yung tacos, kasi mahilig ako mag-tacos. Diba? Tapos, bumili kami ng mga toiletries. Lalo na yung hand soap. Kasi wala na kaming hand soap. Maghuhugas kami ng kamay na gamit yung hand wash. Yung hindi hand wash, yung sa pang dishwashing. Ganun. Anyways, ano pa ba? Tuwing kami ng bike. Purple lang yung meron. Okay lang yan. Sumakit talaga tiyan ko. Parang may something sa kinain namin na Chinese food. Bigla na lang humilab yung tiyan ko. Pero masarap. Yun lang. Baka may hindi lang compatible sa akin yun. But, oh my gosh. Pauwi na kami. Pinapabilisan ko na sa asawa ko kasi hindi ko alam kung aabutan ba ako dito sa Walmart eh. Pero okay lang naman yun kung abutan tayo.
So, mag-haul tayo ng mga pinamili natin ngayon sa TNT Supermarket, sa Walmart. Yeah, that's all. So, una, bumili tayo ng Centella na toner para ka-partner ng facial wash na binili natin sa Costco. Next, we have Coffee Co Brown. Kasi kahit meron kaming coffee maker, may Keurig at saka espresso maker kami. Minsan talaga pag second coffee ko na, natatamad na ako maghugas ng mga paraphernalia ko. So, Coffee ko? Nag-coffee ko ako. Next, Coffee ko. we have this takoyaki na iinitin na lang galing sa Everyday. Takoyaki pre-cook, just heat and serve. So, hindi ko alam kung paano i-heat to. Pwede air fry. Microwave lang daw. Air fryer or deep fryer. Next, we got this pepakwa para sa lalamunan ni baby. Kasi lagi na lang siya may kati sa lalamunan. So, sabi ko, bili na kami ng pepakwa para pag kumate, at least may parang honey kasi yung composition nito. Honey na may ginger. So, ganun. So, we bought this. Next, we bought Tiger Balm. Kasi, pag sumasakit ulo ko pag naglalaro ako ng Switch. So, bumili tayo ng dalawang klase na Tiger Balm. Yung white at saka yung red. Alright. Yun yung mga nabili natin sa Asian market. Tapos, also, meron tayong leftover. Actually, hindi naman leftover kasi hindi namin siya natikman. Yung hot and sour soup dun din sa TNT Supermarket. So, that's all. Pati itong sitaw pala. Sitaw! Alam mo, minsan lang ako makakita ng sitaw. Tapos, ito yung nila, kangkong dito sa US. So, ang tawag dito, ong choy. So, same siya sa lasa sa kangkong natin. So, ito yung Chinese kangkong. Next up, pumunta naman kami ng Walmart para bumili ng couple of stuff. Ito, Coke. Kasi nga, di ba may hyperthyroidism ako. So, as much as possible, limit yung caffeine. Kaso nga, hindi din talaga maiwasan kasi para sumasakit yung ulo ko pag di ako nakakapagkape. So, we bought this Diet Coke na caffeine-free, zero sugar. Tapos ito, gusto ko i-try kasi nakita ko to sa isang vlog. Itong Cafe de Vita na cappuccino mocha, yung flavor. Kasi para mas mura kaysa dun sa mga kopi ko. Itatry ko lang kung mas value for money siya. Next, we have this shredded wheat. High in fiber kasi to na cereal. So, tatry namin kung mag-work. Kasi kulang na kami sa veggies, sa totoo lang. Ba, veggies, pero ang binili cereal. Hindi, the fiber. Para may fiber tayo. Ay, ganun pala. Tapos, dahil gagawa kami ng tacos, bumili kami ng taco shells. Veggie seal para sa private area natin. Para sa pipi. Then, we bought this Equate na milk and honey liquid hand soap. Mura lang yan. Bath tissue. Kasi wala na tayong bath tissue. Paper towels. Yogurt. Kasi nahihilig na naman ako sa mga yogurt. We bought this ice cream, butter pecan ng Great Value and cookies and cream. Actually, masarap yung mga ice cream ng Great Value. Kahit mas mura siya, masarap talaga. Ito, mixed veggies. Kasi pag nag-yang chow, kasi yun yung nakita namin kanina. Sa yang chow nila, mayroong mixed veggies. Shredded lettuce para sa tacos. We have this large trash can
trash can, sorry. Large trash bag, 30 gallons. Para pag kunyari, marami kami basura in a day. Manipis kasi yung mga binibili namin trash bag. So, bumibili kami ng isa pa para ma-consolidate lahat. Kasi nga, yung trash chute namin, laging nabubutasan doon ng mga trash bag. So, bumibili kami ng isa pa. Tapos, we have this French vanilla na creamer para sa pag nag-Keurig ako. Ito, next up, itong club soda para kay baby kasi nga ayaw niya na daw ng matamis. So, para meron pa rin fizz, meron pa rin factor, ganon. So, we have this club soda from Great Value as well. Yung Great Value pala, yun yung parang SM bonus ng Walmart. So, another Coke. Ito, na-miss namin to. Bumili kami ng luncheon meat ng Great Value. Parang ano rin siya, spam. So, konti lang ang difference. Also, ito, taco seasoning para sa beef namin. The beef na ground beef. Carne asada, yun ata yun. Basta yun. Anyway, we have this ginger na, minced ginger. Para pag mas okay kasi siya pag konti-konti lang na ginger. Kaysa sa bumili kami ng fresh ginger, mas better to. Nape-preserve talaga. At saka ang tagal sa amin ito, parang umaabot ng 1 taon. Also, onion, easy onion, para kapartner nung garlic namin. Kasi nga, minsan, konti lang naman kailangan mo sa recipe. Maghihiwa ka pa ba? Ang lalaki ng mga onion dito. Kaya bumibili kami nito para mas makatipid. Hindi masayangan. Kasi kami nasasayangan kami ng mga gulay dito. Kaya, better na bumili na lang ng ganyan. We have this Wendy's chili. Actually, nakita lang namin to kasi mahanap kami ng may beans para dun nga sa tacos. And, mura lang siya. Parang, yun kasi yung favorite ko yung chili rice sa Wendy's. So, titikman natin kung same siya. Lalagay lang to sa rice. Initin, tapos lagay sa rice. Ulam na talaga. So, try natin yan. And lastly, we have tomatoes for our tacos. So, yun, liligpit lang natin to. Baka i-end ko na rin tong vlog ngayon kasi parang mahaba na tong vlog na to. Magpapahinga na lang din kami ngayon. Okay lang yun. Magpapahinga na lang kami ngayon. At saka mag-i-edit na si baby ko. Anyways, thank you so much for watching. Please like and subscribe our videos. Bye! Bye-bye ka, baby. Sorry. Bye-bye ka. Bye. Bye-bye! Like and subscribe. Sabi mo like and subscribe. Sabi mo like and subscribe. Like and subscribe. Bye!